Mga idol, kababayan ko, magandang gabi sa lahat. Nandito tayo sa QGC compound sa labas. Galing tayo sa loob, katatapos lang ng hearing ng mga senador. Senador Bato de la Rosa, Ruben Padilla. So, dito tayo coverage sa labas ng QGC sa overpass. Magandang gabi sa lahat. Once again, Babski Adventure. So, mga topic natin ngayon guys na tatalakayin. Tungkol kay Tory, ang kapal na mukha niya, at kay Martin Romualdez sa pagpunta niya dito sa Davao at PBBM sa QGC at VP Sara sa 2028. May panibago tayong update lang tayo mga guys sa coverage natin. Nakasubscribe na ba lahat? Kung hindi man makasubscribe, like naman dyan kasi bago ba itong channel ko. May panibagong video na nakita doon, nakita sa pulis sa QGC. I don't care na paulit-ulit ng may hatid natin yung mga pangapi ng mga pulis at anong mga sitwasyon dito sa QGC, at ibabalita natin ang kalagayan ng ating mga kapulisan. Ipapakita natin na gaano sila kapagod. Ibalita ko sa inyo kung paano sila nag-duty 24/7 ba o 8 hours a day. Talakayin natin itong mga taga engineering office ng Davao City. Bakit ka mahiya, Tory, na hindi ka umalis dito sa QGC? Kung nasa tama pa ba ang ginagawa ninyo? Ano, Tory, guilty ka ba? Bakit ayaw mo padaanin yung mga opisyalis dito? Yung isang araw, nagtataka ang taong bayan. Si Tory po, di na maintindihan ng taong bayan bakit inaharangan niya i-check yung ginagawa nila sa loob ng GMCFI, yung eskwelahan, college school. Hindi niya papasukin. Nakaabang yung mga vloggers at Isiminay Media and other extreme media. Hindi lang Isiminay Media, kundi lang mga extreme media na gusto rin makita kung ano nasa loob. Tory, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi mo papasukin yung mga vlogger at extreme media? Ayan, naka-like and share na ba lahat? O subscribe, mag-follow at subscribe sa Babski Adventure para updated kayo at notify ang iyong cellphone kung may i-upload ako. Naka-follow and subscribe na ba? May kailangang vlog natin ngayon. Baka bukas maka-vlog tayo muli. Ayun mga kababayan ko, may Senate hearing dito sa ngayon sa QGC. Kung mapapansin nyo dito sa QGC, maraming nakakalat mo dito mga informasyon
So, parang busy sila dito sa kay Turi. So, marami ng mga comment sa social media o sa mainstream media na nagpalabas sila ng letter. Sila rin ay masasabi natin nasa gitna sila. Anong sabihin mo? Hindi na nila alam kung saan sila. Kasi trabaho nila. Pagka pulis nila, mayroon silang pamilya at sumusunod lang sila ng mga utos. Hindi sumusunod lamang sila sa order, isang order. Stating na kawawa rin sila. At alam nila na they have to protect the Filipino people. Ang taong bayan nila ang proteksyonan. So, I think matandaan mo ninyo na last week yun. Pagod na rin sila itong mga kapulisan na may bawal na ginagawa si Torres sa loob ng QGC. Merong bawal sa batas. Hindi ko lang maintindihan. Sa bagay, si Bongbong Marcos, hindi naman siya attorney. Dapat lang malaman ito dahil presidente siya. Hindi siya sinisita itong mga House Speaker, itong Senate President natin at itong si Bongbong Marcos. Let us see, mga kongreso o mga senador, kayo kasi dapat maglabas ng pahayag na hindi ito naayon ang ginagawa ni Tory dito sa QGC. So, merong na mamatay, inatake sa puso kasi na-traumatize. Ang mga kapulisan, hindi alam ni Tory alam mo Tory, i-respeto ka ng mga pulis mo. Ganyan talaga eh. Ikaw yung leader nila. So, they have to respect you. Ang tanong Tory, nire-respeto mo ba ang sarili mong tauhan, mga pulis na ito? May pinanagawa ka sa kanila. So, sinusunod ka naman nila. So, nire-respeto ka. Ang tanong ngayon, mayroon ibang kapulisan dito na natatakot rin sila, na masasangkot rin sila dito sa mga reklamo ng mga tauhan o sa QGC management. At the same time, hindi lang moral ang sinira dito dahil sa paglabag sa batas. Ang sinira nyo dito, pati ang kanilang kalusugan. Imagine 24 hours nakaabang yung mga pulis. So, yung iba, ang sa napansin ko, 24/7. Iwan ko ngayon kung 8 hours a day ba sila. So, kung walang palitan, gumigive up din sila. So, maraming mga pulis na nakikita ko dito sa KGC, sa labas at sa loob, ayon sa mga video na napapanood natin, parang natutulog lang sila sa gilid ng punong kahoy, sa may mga bermuda, at saka even though dito sa labas, kahit init, natutulog yung iba. So kawawa naman dahil sa kumanyo, General Torre. Mga kababayan ko, makikita nyo yung mga upload ng mga vlogger at saka sa mga stream media na natutulog lang sila na para may energy sila for tomorrow sa event. Kung tinood ka nga leader, papahuway na nimo na imong mga pulis para pagkaugma na napoy trabaho. Para pagkaugma makabalik sila sa QGC, maka-duty.
So, paano? Wala silang choice. Nakabots pa sila nagtulog. Yung iba nakaupo. Yung iba nakahiga. Yung iba nakaduko-duko. Hindi ba naka-alarma? Mr. President Marcos. Mr. President. Pero, huwag na lamang ng sana na gawin mong alipin ang mga pulis natin. Diba? Alam kong trabaho nila yan. To the point nga, hindi naman nakabenepisyo ng pulis dito. Hindi naman nakabenepisyo ang mga tauhan ng mga taga QGC. So, sinong kawawa dito? Tayong lahat, mga Pilipino. Itong pag-aris kang Kibuloy, damay ang pulis, damay ang membro ng QGC. Bakit hindi nyo hihintayin na lumabas si Kibuloy? Kung hindi nyo talaga makita si Kibuloy, wala tayong magagawa dyan. Meron tayong ibang paraan, strategy para makita nyo si Kibuloy. Iyon ang personal kong opinion. Pero sa akin na nga, parang wala na dito si Kibuloy. Ikaw ang wanted. Dito pa kayo hindi pa kayo mag-alis dito. Dito pa ka magtatago na daming pulis. Alam ko rin kung saan si Kibuloy. Nandoon na sa langit. Joke. Walang Kibuloy na nakita dito sa QGC. May tunnel na sila, marami na sila binabakla sa loob. May Kibuloy ba silang nakita? Mga kababayan ko, kawawa talaga ang pulis. Tingnan nyo, natutulog, may mga bots. So, sa bots pa lang, masakit na yung paa nila. Paano? Kung ako matulog, kung naka-shoes ako, naka-combat-shoes, parang hindi ako makatulog. Kasi masakit at saka mainit yung paa mo. Bakit confident ang mga pulis na matulog sa QGC compound? Bakit confident sila matulog dito sa QGC compound? Kasi yung mga QGC, mga magagandang loob din. Kasi binibigyan sila ng pagkain, tubig, taga QGC. So, this is common sense story. Bakit kailangan mo pang magdala ng maraming pulis dyan na nakataming tsaka full battle gear, matataas na kalibre ng armas? So, hindi po nananakit ang taga QGC. Ang naririnig nyo is praise and works. Nagkakanta. Bakit kailangan magdala ng mga malalaking armas? So I think, Tory, there is something wrong sa mga instruction na gawin ng pamumuno mo. So there could have been more better ideas para i-deal ang QGC. Diba? I believe na itong taga QGC, malambot itong mga puso nila. Kasi God-fearing itong mga tao dito. Hindi ko rin maintindihan na itong si Tory, ano ba ang dapat at gusto niyang magawa dito sa Pilipinas? Na ikaw ay powerful, ikaw ay tigasin na regional director police ng Region 11. Kasi yung ang gusto mong imahe na ipalabas mo, astig na pagka-pulis, you are just implementing the law. Mali, Tory. Alam mo ba kung bakit? Instead nga, maka-appreciate ng tao sa inyo, nagagalit po.
na supang-supa sa inyo. So I hope na ikaw, Tory, hindi ka magpapagamit sa politika. So kawawa, natutulog siya. Pero kayo, si Marvel kanta-kanta lang, si Bongbong Marcos nagparty-party. Ayun mga guys, nag-change video tayo. Pero nandito pa rin sa overpass tayo, nag-coverage. Tuloy tayo. Ayun daming problema natin. Itong sa droga, itong mga pulis, nagagamit natin ito sa iba't ibang parte ng bansa natin na meron din dapat bantayan. So, mag-comment kayo mga kababayan ko. Comment below. Tama ba itong ginagawa ni Tory? Tapos ito, lumabas yung balitang ito na pinalita ito ng Isiminay kahapon na ang PNP nag-deny daw sa entry ng mga opisyal sa Davao City Building Office. Davao City Building Office, hindi pinapasok nila ang the city legal officer for expecting the TOGSI CFI basement, yung may hukay sa ilalim. So, gusto na puntahan ang GNCI basement. So, nabalitaan nila na mayroong tunneling activities sa loob ng GNCI na mayroon silang hinukay doon. So, mismo nakita natin sa mga upload, sa mga Isiminay at saka sa mga vloggers na napakita na nag-link sa social media. Bakit ipakita ito ng mga pulis? Baka inis na itong mga pulis kay Tory. Yung picture na ipinakita ni Attorney Torion, may hinukay talaga. O, di ba? Nakita natin yung ano. At saka kanina nakita namin na may hinukay. Minasahan lang ng simento. O, makikita nyo sa upload ko kanina. Dahil natutuklasan na mayroong hinukay talaga. Itong Davao City official at itong city legal official at gustong pasukin ang TOGCCFI na may tunnel activities sa loob. Pero hinaharangan nila. Bakit nyo hinaharangan? Kitang-kita talaga sa mga video at saka sa mga picture. Anong itinatago nyo dyan, Tory? O bakit dyan ba nagtatago si Kibuloy? Kung nagtatago pa dyan, sabi pa ni APRRD na paano mabubuhay dyan si Kibuloy sa ilalim? Ayun lang. So, yun mga kababayan ko, kung may comment kayo, comment below. So, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa suporta nyo. At saka, i-likes nyo naman. At saka, pindutin nyo ang notification bell para updated kayo sa mga vlog ko. Sa muli, magandang gabi at maraming salamat sa lahat.